So ngayon meron tayong i-share sa inyo para sa mga car owners na makakatulong sa inyo, no, na hindi kayo maparehas sa ganitong case, mga kadiskarte. Ito kasi ang isang Dodge Charger, tinuwing ito papunta dito sa ating shop para ipa-check up. So dapat tayong mga owners meron din tayo dapat na mga basic na mga alam sa ating mga sasakyan. So ang naging sira nito, mga kadiskarte, ay simple lang, no? Relay lang siya ng kanyang fuel pump. So kung ikaw ay may konting alam ka sa about sa iyong sasakyan, sa mga parts component ng iyong mga sasakyan, so medyo advanced ka na driver, no, or ikaw ang car owners, kasi nga sa mga ganitong case lang, pwede mo siyang i-check up lang na sa sarili mo lang. So checkin mo lang yung fuse niya o relay, kagana kung mga ganitong kaso lang. So katulad nito, no, akala ko fuel pump lang ang problema. So kasi hindi ko pa na-check, akala ko kasi fuel pump, kasi yung kwento pala ng customer hard starting na daw. So nagdududa na ako kasi madalas ito nasisira yung fuel pump ng charger. So nung i-check natin, relay lang ang problema. So basic lang siya na yan. So doon pa lang sa daan solve mo yung problema, hindi ka na mabayad ng towing kasi siyempre mahal din ang towing. So basic check up lang sa mga inyong mga sasakyan pag ganitong mga kaso. So ituturo natin kung paano natin check upin yung ganito. Yun, so ito mga kadiskarte, no, yung basic lang na checking sa inyong mga fuse box. May mga ano po yan, may mga nakalagayan dyan. Ayan. Especially sa mga Japan cars, nakalagay talaga dyan. So hanapin mo dyan yung fuse ng relay, ay yung fuse ng fuel pump, hanapin mo dyan. Relay, hanapin mo rin dyan. So kung sakali man na wala ka munang pamalit na pyesa, halimbawa nakita mo na yung location ng relay, pwede ka naman muna mag-swap ng mga relay dyan. Ngayon, ang gagawin nyo dyan, mga kadiskarte, maghanap din kayo dyan ng relay na hindi siya konektado sa starting ng makina. Halimbawa yung headlight relay, kung pareha sila ng fuel pump, pwede mong hiramin yun para umandar lang siya. Kasi pag mamaya ang mapukuha mo pala na relay dyan ay ang sa PCM or sa mga starting system niya, hindi aandar yung sasakyan. Kaya ang kunin mong relay dyan yung mga hindi siya konektado sa starting para ma-swap mo siya doon, para hindi ka rin malilito. Baka may dampot ka ng relay dyan, ang relay pala na yun sa PCM or sa starter relay, so hindi rin aandar yung inyong mga sasakyan. So ang hanapin nyo dyan na relay dyan sa may cover, kasi may mga pangalan yan, yung mga relay na hindi siya konektado sa starting, para mas madali nyo siyang ma-verify ang mga problema. So katulad nito, ang nakuha natin na relay dyan sa sa kanyang sunroof, so walang problema yon. Binaklas ko pa dito, chinik up ko yung kanyang supply kung meron. So nung chinik up, walang supply, so doon na ako nagduda. Pero kung ikaw naman ay basic lang naman yan, checkin mo na lang yung mga fuse. Tip lang sa ating mga car owners, kasi minsan sa alangan daan tayo na aabutan ng mga ganyang problema. So mas maganda na may konting alam ka, para kahit papaano, unang-una dyan, pag may konting alam ka, hindi ka maloko ng mga taong mapagsamantalang mga mekaniko. Pangalawa dyan, sa mga basic na mga problema, pwede na ikaw na lang yung gumawa para hindi ka na rin gagastos. Kasi pag dinala mo yan sa katulad sa amin, sa shop namin, hindi na kasi kami dealer ngayon ng Chrysler. So siyempre ang check up pa lang dyan ay 300 real na. So ganun lang, 300 real lang bayad dyan ng 300 real. Samantalang kung meron ka namang idea, siyempre magbili ka na lang ng relay. Magkano lang ng relay, palagay mong 20 or 30, solve na yung problema mo, diba? Mga basic na mga mga basic tip lang sa ating mga car owners, driver. Kailangan may konting alam tayo pagdating sa ating mga sasakyan. So yun lang, mga kadiskarte, no? At thank you uli sa inyong always support sa ating channel. God bless po sa inyong lahat.